Okay, maraming salamat po. Sa hapong ito ay magpapatuloy tayo dito sa ating topical na sermon at I'm planning to maybe another one, no? God be willing, next time na ako po ay makapag-preach sa hapon. Pero this time, ay pag-usapan natin naman yung paksa na knowing how to please God in all things. So, ito yung ikasyam doon sa series natin na knowing. Knowing how to please God in all things. Now, para sa mga totoong mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagbibigay lugod sa Kanya ay ito isang bagay na hindi naman natin kinakailangan pagdebatihan pa. Hindi naman natin kinakailangan pang questionin pa kung kailangan ba ito o hindi. Di ba, meron ngang kasabihan na it goes without saying. Kung talagang naranasan natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, ang ating puso ay natural na naghahangad na bigyan siya ng karangalan, na bigyan siya ng kaluguran. Kung naintindihan natin na sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabubo doon sa Kalbaryo, mahigit ng 2,000 taon ang nakakaraan, at bumago ito ng ating katatayuan sa kanyang harapan mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa daan ng kapahamakan patungo sa daan ng kaluwalhatian, mula sa pagiging anak ng kagalitan or children of wrath, tungo sa pagiging anak ng Diyos, yung pagbibigay lugod sa Kanya, ito isang bagay na natural, na tugon natin sa ating Panginoon. Yung pagbibigay pasasalamat o pagbibigay ng kaluguran to please God ay isang natural response natin bilang mga tinubos. Guys, kung basahin natin itong Colossians chapter 1 verses 9 to 10. Colossians chapter 1 verses 9 to 10. Sabi rito, kaya't mula ng araw na aming marinig ito, sabi ni Apostol Pablo, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo. At sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kaniyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Now, take note natin yung exhortation dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas at para rin sa atin ngayon na ang pagbibigay lugod daw sa Diyos ay dapat ginagawa natin fully. Hindi sa isang bahagi lang ng buhay natin, kundi sa bawat bahagi ng buhay natin. Therefore, we are to please Him. Hindi lamang kung tayo ay nagkakatipon pag Sunday, nagwo-worship tayo every Sunday, nandito tayo, nagbibigay tayo ng lugod, kundi maging doon sa pag-i-engage natin sa mga ordinary na gawain sa araw-araw ng buhay natin. Yan nga yung pinag-usapan namin kanina doon sa Men's Fellowship. Bakit sinabi ni Jesus na, di ba, deny yourself, take up your cross daily. Ba't sinabi niya daily? Bakit? Sapagkat daily rin ang engagement natin sa pagbibigay kaluwalhatian sa Diyos o pagbibigay lugod sa Kanya. Daily rin yung ating battle. Kaya nga, we have to take up the cross daily and follow Him. So, in all areas of our involvement, God must be honored. At ngayong hapon, magpo-focus ako sa 5 specific areas, no? Na tayo ay tinatawag ng Panginoon na bigyan ng kaluguran siya. Tulad na sinabi ko, sa lahat ng bagay, dapat binibigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Pero, kulang palagay ko yung isang session na katulad nito para pag-usapan natin yung bawat detalye. Kaya magpo-focus lang ako sa 5.
5 areas na tayo ay tinatawag na bigyan ng lugod ang Diyos. At ang mensahe na gusto kong bigyan ng day na ito, every believer is called to please God in all areas of life. Ulitin ko, every believer is called to please God in all areas of life. Okay, ano yung 5 na yun? Unang-una, in family affairs. Yan ang una. And then, pangalawa, titingnan din natin, pero di ko alam kung ilalagay pa rito, mamaya na lang siguro. Pero pangalawa, in the place of work. And then, number 3, titingnan natin in relating with neighbors. And then number 4, in our spare time. And last but not the least, in using our money. No? Now, gusto kong sabihin mga kapatid, ito yung mga bullet point. Pag sinabing bullet point, hindi ito detalye, hindi ito comprehensive, hindi ito exhaustive. So, bawat point na yan, pwedeng 2-3 sermon ang magamit natin. Pero, hindi natin gagawin ngayon yan. So, mga bullet points na tinuturo sa atin ang salita ng Diyos. Halimbawa, in family affairs. In family affairs, ang sabi ng Bible, yung mga asawang babae ay dapat daw, submissive sa kanilang asawang lalaki. Ulitin ko, mga asawang babae, you must be submissive to your husband. Ephesians chapter 5, verse 22. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. Colossians chapter 3, verse 18. Wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Now, alam nyo, sa panahon natin ngayon, pag pinag-uusapan yung submission, napaka-allergic ng iba. No? Ang hirap naman yan, pastor. No? Kasi, sa tingin ko, mali yung concept ng marami pagdating sa submission. Kasi pag pinag-uusapan ng submission, hindi ibig sabihin inferior ka. Hindi ibig sabihin second class status ka. Rather, it means placing yourself in the proper rank or order that God has established in the home. Pag sinabing submission, hindi ibig sabihin tahimik ka lang. At pagka gusto nang magsalita ng asawa, pwede ka na magsalita. Hindi ibig sabihin napaka-weak mo. No? Hindi, mga kapatid. Actually, it is an act of willing respect and cooperation. It means you do not bypass your husband in making important decisions in life. Hindi yung nabubulaga na lang siya. Ganon? Meron pala tayong ganon na desisyon. Hindi. Dapat sinasabi mo yan sa kanya. Pinaalam mo, sa tingin mo ba maganda ito? Tama ba ito? At syempre, dapat may approval ng iyong asawa. Yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun ay you are working together in harmony. A godly wife also takes care of her husband's reputation and seeks to honor his name. So, ang bawat asawang babae, ang hangarin niya ay i-honor yung asawa niya, hindi niya siraan. Nakakita na ba kayo ng mga asawang babae? Inisiraan niya sa mga kapitbahay, hindi? No? Kaya yung mga kapitbahay, ang pangit ang tingin doon sa asawa niya. Kasi lahat ng mga bagay doon, hindi ko alam may asawa ko. Di ba? Hindi. Ang trabaho niya ay parangalan ang kanyang asawang lalaki. Ang pangalan niya ng kanyang asawang lalaki. Ano man ang opinion niya, ano man ang karunungang taglay niya, ano man ang skill na meron siya, ay dapat magamit bilang valuable gift galing sa Diyos na magagamit upang makakabuti sa kanyang asawang lalaki na magbibigay kalwalhatian sa Diyos. Now, alam ko, maraming tanong patungkol dyan, pero wag muna tayo magtanong, no? Yun yung tinatawag muna nating mga bullet na prinsipyo na dapat maintindihan natin para magkaroon ng kalugod-lugod ang ating tahanan. So, una-una sa mga babae, inuna ko na yung mga babae.
No? Minsan-minsan lang naman silang mauna. Pero, sa mga lalaki naman, ang turo ng Bible ay ganito. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae. Napansin niyo yun, mga kapatid? Hindi sinabi yun sa mga asawang babae, mahalin ninyo ang inyong mga asawang lalaki. May nabasa ba kayong ganon? Wala. Ang mababasa natin, mga lalaki. Mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae. Ang utos ng pagmamahal ay nandoon sa mga lalaki. Bakit? Kasi alam mo, sa totoo lang, alam naman ng Panginoon natural na sa babae ang magmahal Di ba? Natural na yan Yung mga babae, di ba? Kaya nga, ang daming naluloko ng mga babae sa panahon natin ngayon. Pakitaan mo lang ng, di ba? Maging thoughtful ka sa kanya, biro, ang ganda mo ngayon. Ang cute ng ngiti mo. Parang nag-iiba na yung pakiramdam ng babae, di ba? Nadadala na sila. Di ba naintindihan niyo yun? Ako mahilig ako mangganyan sa mga babae natin dito, pero walang meaning yun. Talagang ako'y tuwan-tuwa at magaganda talaga ang mga member natin dito, sa totoo lang. Pangalawa sa asawa ko, syempre. Ngayon, pero sa lalaki, inuutos yung sa lalaki na mahalin ang kanyang asawang babae sapagkat ang pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawa ay kanyang pinagtatrabahuan. No? Pinagtatrabahuan niya yan. Ephesians 5:25, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Colossians 3:19, husband, love your wives and do not be harsh with them. So, ang asawang lalaki ay inuutusan na hindi lamang niya pangunahan ang kanyang pamilya, kundi pangunahan niya ng may pagmamahal. Pangunahan niya ng may pag-ibig. Siguro maiintindihan natin na minsan may mga asawang babae na nahihirapang magpasakop Kasi yung asawang lalaki, gusto lang maging leader pero walang pag-ibig sa kanyang paglilid. Kaya nahihirapan sila. Kaya mga asawang lalaki, ang utos ng Panginoon, when we lead our home, we should lead it with love. A loving leader, a loving husband, a loving father. No? So to love your wife means to always seek her good and her welfare above your own interest. Ibig sabihin, hahanapin mo yung pinakamagandang bagay para sa asawa mo. Poproteksyonan mo siya, pangangalagaan mo siya, at kung kinakailangan, ibigay mo ang buhay mo sa kanya. Ganon ang ginawa ni Kristo sa kanyang iglesia. Ang totoong pag-ibig ay hindi self-serving. Ang totoong pag-ibig ay self-giving. Self-giving. As Christ loved the church and gave himself for her. So husbands ought to love her wife, his wife. As Christ loved the church, ganun din ang dapat gawin ng asawa. So, katulad ng sinabi ko, kung kinakailangan, ibigay mo ang buhay mo para sa asawa mong babae, gagawin mo. Yun ang dapat. So, pag naglalakad kayo saan? Sa bangketa, saan dapat nakapwesto ang lalaki? Sa dangerous side, di ba? Hindi siya dapat doon doon ang naka-dangerous side, yung babae. Sa dangerous side. So, pag kami dumaan sa sakyan, pwede mo namang ilipat siya doon, pero hindi. Huwag niyong gagawin yan. Biro lang yon, mga kapatid. Ang kinakailangan, ibigay natin ang lahat ng pangangalaga. At ito ay hindi dapat ginagawa lang na, siyempre, pag bago pa lang kayo mag-asawa, ang sarap gawin yan Di ba? Di ba, pagka bago pa lang kayo, talagang, di ba, yung bawat ngiti may meaning. Pero dapat hanggat nagkakaroon na ng tawag nito, tumatanda na kayo, dapat patuloy na pagtatrabahuan nyo ito. Well, kung isipin nyo yung asawang babae na nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki at isang asawang lalaki na nagmamahal sa kanyang asawang babae, ang gandang tingnan. Isang pamilyang totoong kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Pero hindi lang yon.
Mga anak, nakikinig ba kayo mga anak? Ano sabi sa inyo? Igalang ninyo, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Ephesians chapter 6, verses 1 to 4. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. Pero meron pa susunod. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So it says here that to honor your parents is right. Sabi, di ba? Ang pagbibigay galang sa magulang ay tama or right. Hindi sinabi, it will turn out to be right. Or it might be right. But it is right in itself. Yung mga iba, alam nyo, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, nagbabago-bago na yung mga turo ng mga tao pagdating sa pagpapalaki sa anak eh. May mga iba nagsasabi, wag mong i-insist sa mga anak mo agad-agad na maging masunurin sa'yo. Mali yan. Sapagkat hindi yan sabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, turuan mo siyang sumunod sa'yo. Ang problema, tayo sumusunod sa kanila. No, sa gusto nila. At yun ay isang bagay na dapat i-suppress natin sa ating sarili. No, hindi ko sinasabi na, iba kasi yung medyo maliliit pa yung mga anak mo. Siyempre, pagka malalaki na sila, iba na yung treatment doon. Ano? Iba na yung relationship mo. Pero hanggat nasa pangangalaga mo yan, nasa poder mo, turuan mo silang sumunod sa iyo. Turuan mo silang gumalang sa iyo. Pagka sila meron ng sapat na pag-iisip, turuan mo sila na i-honor ka. Sabagat yun ang tama. Hindi yun magiging tama, kundi yun ang tama. No? You have to demand that. Sapagkat minsan, dito tayo nagkakaroon ng problema. However, if yung magulang nagdi-demand na ng isang bagay na kasalanan, no? Inuobliga ka na gumawa ng mga bagay na hindi tama, iba na yon. Tandaan natin, may sinusunod tayong magulang, pero meron pa tayong higit na dapat sundin. Ang Diyos. So kung ang pinagagawa na ng ating mga magulang ay kasalanan, hindi na sila ang dapat nating sundin. Ang susundin na natin ay yung mas mataas sa ating mga magulang. Walang iba kundi ang Panginoon. Pero gusto ko lang puntahan yung isa pang sinabi nito ni Paul sa mga magulang. Sabi niya, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Ibig sabihin lang nito, mga kapatid, na we can have one full sermon just in this verse. Ibig lang sabihin nito, ang mga magulang dapat firm, yet gentle. Gentle to guide, no? Gentle to approach, yet firm in their decision. Hindi yung nagbibigay ka ng guidance, pero hindi mo sila ni-humiliate. No, yung kinokorek mo sila, pero hindi mo dinudurog yung kanilang kalooban. Hindi mo sinisira. Kasi minsan may mga pagkakataon at siguro hindi lahat naman tayo nagkakamali rin. Pagka nagtuturo tayo sa mga anak natin, lagi natin kinukumpara sa iba. Kita mo, ikaw tinan mo yung bambata o kaya naman ginagawa natin, pinagawa nating panakot yung ibang tao sa kanila. Sige ka, tahimik na dyan si pastor, lagot ka kay pastor. Ginagawa kang panakot. Bisa naaasar ako sa ganun, ginagawa akong panakot. Di ba? Imagine mo, nakakatakot ba ako? Lagot ka, yan si pastor, tinan mo, dyan na. So, huwag mo akong gawing panakot. No? So, ang ibig ko lang sabihin, we have to be firm, yet gentle. We have to guide, pero don't humiliate your child. Huwag natin silang i-humiliate. No? And try your best not to compare them with others. Ang mga bata, iba-iba yan you know? Huwag mo, ikaw yung ate mo, tinan mo, ang galing-galing sa, ikaw, ang hinang-hina mo. Di ba? Hindi maganda yan. No? Ang hina-hina ng ulo mo. Ang ate mo, ang galing sa math.
No? Hindi dapat ginagawa hindi ganun ang treatment. Sapagkat iba-iba ang binibigay na talino, kakayanan ng Diyos sa ating mga anak. At maging gentle, when we correct, we should not crush their spirit, no? So when you wake up in the morning, instead of pointing to what others in the family should do, ask yourself, what should I do? Anong dapat kong gawin? Bilang asawang lalaki, bilang asawang babae, bilang anak, bilang magulang. Ito, simple lang yan. Simpleng sekreto yan, mga kapatid. Simpleng sekreto, hindi ng isang happy family. Kasi minsan ang goal natin, happy family eh. Hindi. Ang goal natin, godly family. No? Happy ba talaga ang mga family ninyo? Ha? Lagi? No. Minsan konti, ano lang yan eh. Palamuti lang yung salitang yan. That's not our goal. Alam natin maraming struggle sa loob ng pamilya eh. Alam natin maraming problema sa loob ng pamilya. But our goal is not to have a happy family. Our goal is to have a godly family. So that's number one. So medyo mahaba lang ako doon, pero sa mga susunod na ikli na. So let's go to another thing. In the place of work. Now, in the early times, merong mga tinatawag na alipin. No? Noong unang panahon, yung mga alipin ay talagang nakakaawa ang kanilang kondisyon. Sapagkat marami sa kanila ay walang karapatan sa kanilang sarili. Marami nagtatrabaho under the tyrannical masters. Wala silang karapatan, wala silang kalayaan, wala rin silang proteksyon kahit na sila ay pagsamantalahan o pagmalupitan ng kanilang mga amo. No, hindi na natin nararanasan yan sa ating panahon, palagay ko. Maaaring meron pa, pero hindi na yan, hindi na yan ang experience ng marami sa atin ngayon. Maaaring meron tayong mga amo na napaka-demanding, mainitin ng ulo, medyo pangit magsalita, pero not to extent na napaka-tyrannical. Wala na siguro ngayon yan na pag nagkamali ka, squat sa likod. No, meron ba ganon? Ha? Meron ba kayong alam na mga employer nyo, pag nagkamali ka, parang nung bata pa tayo, di ba, magsusulat sa blackboard? No? Susulat mo doon. Ako, maraming beses ko na nagawa yan. Hindi na ako ulit mag-iingay. Dami, susulat mo ng ganyan sa blackboard, oh. Diba? So, wala nang ganun ngayon. Wala nang tyrannical sa aking palagay. Kung meron man sa iba maliliit na hindi na ito, napaka-minority na ito. Pero sa panahon ni Pablo, meron yun. Noong panahon nila Apostol Pablo, ang mga alipin nun kawawa. No? Pero anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ni Pablo sa mga Christian slaves? Itong sabi ni Pablo, Ephesians 6:5-7. Bondservants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart, as you would Christ, not by the way of eye service, as people pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart, rendering service with a good will as to the Lord and not to man. In short, kung gusto natin mag-enjoy sa trabaho natin, at gusto nating mayroong makakuha ng meaning doon sa ating service, itong pinakamaganda. Consider natin na si Kristo ang ating totoong employer. Consider natin na si Jesus ang ating ultimate employer. Meron kang mga boss na napaka-difficult ng kanilang ugali. No? Meron kang mga boss na talagang hindi mo rin maintindihan kung ano mga pinagpapagawa sa iyo at naiinis ka na. Para hindi ka magkaroon ng bitterness, tandaan mo, ang ultimate na employer mo, hindi siya, kundi si Christ. Your real master in heaven. At kung si Kristo ang employer mo, magbabago yon, di ba? Kung si Kristo ang employer mo, magiging punctual ka ba o magiging late ka? Magiging masipag ka ba o magiging tamad ka? Magiging half-hearted ba yung trabaho mo o you will
try your best na mag-excel ka? Magiging friendly ka ba doon sa mga co-worker mo? Magiging gracious ka ba doon sa mga kasamaan mo sa trabaho so that you may win them for Christ? O i-ignore mo na lang sila? Let your attitude at work can be an act of worship and witness, knowing that the Lord is the one who rewards your labor. May mga boss tayo, maaring, di ko naman alam yung mga iba-ibang sitwasyon ninyo, maaring hindi nakikita yung ginagawa ninyong maganda. No? At ang napopromote yung iba at hindi ikaw. Pero okay lang yan. Ultimately, yung reward mo naman, nandoon sa Panginoon. If you're doing this for His glory. Okay? Now, let's go to number 3, in relating with neighbors. In relating with neighbors, ang unang tanong siguro, sino ba yung ating neighbor? Yun yung tanong na naalala mo, yung tanong ng mga eskriba, yung mga lawyer, para subukan si Jesus. Ano yung response ni Jesus nung tanungin nung isang eskriba, ang Panginoong Kristo, sino ang aking kapwa? Anong sagot ni Jesus? Ang sagot niya, isang buong parable. Basahin natin. Parable of the Good Samaritan. Luke chapter 10, verses 25 to 37. Sabi rito, at may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, Guro, anong dapat kong gawin upang tama ba yung binabasa ko? Ay, tama. Okay. Ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi niya sa kanya, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? Sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ang iyong kapwa, naggaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, tumpak ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Subalit sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili, ay sinabi niya kay Jesus, sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem, patungo sa Jericho, at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Kinubaran niya ang mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. At nagkataong bumababa sa daang iyon ang isang pari na nang makita niya ito, siya'y dumaan sa kabilang panig. At gayon din, ang isang Levita, nang dumating siya sa lugar na iyon, at kanyang nakita ang taong iyon, siya'y dumaan sa kabilang panig. Subalit, ang isang Samaritano, sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan at nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya, tinalian ang kanyang mga sugat, pagkatapos buhusan ng langis at alak. Pagkatapos ay isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Nang sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi niya, alagaan mo siya, sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Ano sa palagay mo? Alin sa 3 ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? Verse 37. At sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi niya sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. So ang tanong, sino ang aking kapwa? Ang sinasabi ni Jesus, anong klaseng kapwa ka ba? Bago mo hanapin yung sino yung tunay mong kapwa. Anong klaseng kapwa ka ba? Dito sa talinhagang ito, makikita natin na ang ating kapwa ay hindi dinidefine ng race, ng religion, at ng proximity, kundi compassion and willingness to help. A true neighbor is someone who sees the need of others and responds with mercy. We find 3 kinds of people in this story.
The first one, the robbers, yung mga tulisan. Ano yung prinsipyo ng mga tulisan? Kung ano ang sayo, akin yan. Yung pangalawa, yung mga pari at mga libita, mga tao ng relihiyon. Ano ang prinsipyo nila? Kung ano ang sa akin, akin lang ito. Ano ang prinsipyo ng Good Samaritan? Kung ano yung sa akin, pwede kong ibahagi sa iyo. Ang isang totoong Christian neighbor ay tulad ng isang mabuting Samaritano. Hinahanap niya kung paano siya makakatulong. Tinitingnan niya ang pangangailangan ng iba at siya ay kinikilos ng may kahabagan para sa kanila. Minsan, mga kapatid, ang totoong pangangailangan ay hindi nakikita. Ang totoong pangangailangan hindi nakikita. Sapagkat ang totoong pangangailangan ay spiritual. Yun ay hindi nakikita. Hindi yung physical lang, hindi yung material lang. At alam nyo, yung mga taong nakakakita ng pangangailangan na hindi nakikita ng karamihan, mga Kristiyano lang yun. Diba? Tulad ng sinasabi ko, pagka sasakay ako ng MRT o ng LRT, napakadaming tao. Hindi ko lang, minsan naiisip ko, alam kaya ng mga taong ito na mayroong judgment day? Alam kaya ng mga taong ito na darating ang araw-harap sila sa Creator, sa Judge? Naiisip ko yun. Pero ang nakikita ng karamihan, syempre, mag-unahan, makapasok doon sa tren, di ba? Kasi nagmamadali nang makapunta sa trabaho nila o sa pupuntahan nila. Bakit? Ang punto ko, tayong mga Kristiyano lang ang nakakakita ng mga hindi nakikita na pangangailangan ng tao. At yun ay ang pangangailangan ng kaligtasan, ng espiritual. A true Christian neighbor does not ask, what can I get? But rather, what can I give? He does not help for recognition or return, but out of love that flows from the compassion of Christ within him. So, the question for each one of us, are you a true Christian neighbor? Now, let's go to the number 4. In our spare time, yan. Somebody said, you can tell what kind of Christian a person is by how he uses his time, especially his spare time. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 16, making the best use of the time because the days are evil. How do you use your spare time? Ano nyo ginagamit yung mga spare time nyo? Does it serve a meaningful purpose? Or you just simply wasting it? Di ba may mga tao, sinasabi na ako, alam mo, boring talaga. Wala na akong magawa. I have nothing to do. No? Pero kung mananampalataya ka, mga kapatid, paano mo masasabing wala kang magawa? Kung alam mo na milyon-milyong mga tao ngayon ang patungo sa kapahamakan. May mga tao sa ating paligid na nagsasuffer. May mga taong humaharap sa mabibigat na burden. No? May mga taong nangangailangan ng panalangin. Mayroong mga kapatid na kailangan ng payo. May mga maaaring kapatid tayo na nangangailangan ng isang kapatid na makikinig lang sa kanya. Hindi kailangan ng payo, makikinig lang. Handa ba tayong makinig? Handa ba tayong... Minsan may mga, alam nyo, ito, you have to be conscious to this, no? Siyempre, matagal na ako sa church, matagal na ako sa ministry. Napansin ko, may mga ayaw pumunta sa isang tao para maghimingi ng payo o para lumapit sa kanya. Kasi paglapit sa kanya, papayo kagad siya. Wala pa nga sinasabing problema, payo na kagad. No? Meron ba ganun? Diba paglapit pa lang siya, alam mo, kasi ganito nakikita akong problema. Tingnan mo na, wala pa nga akong sinasabing problema eh. Hindi marunong makinig. Dami ganun eh. Alam mo, minsan may mga tao na alam na nila kung ano ang sagot sa problema nila, pero gusto lang nilang may masabihan. Gusto na nilang mag-unload, no? Ng kanilang mga damdamin. At sana may mga panahong nakikinig lang tayo.
No? May mga panahon, sige, pakinggan mo lang siya. Handa ba tayo? O para sa atin, aksaya naman ng oras to, nakikinig lang ako sa iyo. Mga kapatid, dapat marunong tayong maging conscious sa bagay na yan. Marami na akong experience na, yung bang, ang totoo, hindi nila kailangan ng payo. Kasi alam na nila kung anong gagawin nila eh. Minsan may nagtanong sa akin eh, ano ba gagawin ko, pastor? Alam mo na. Di mo naman kinakailangan pa ng sabihin ko sa iyo, alam mo na yun. Di ba? Oo nga ho. O yan. Pero kailangan niya siguro makinig lang, tagapakinig lang. Kaya minsan mahirap pagka medyo mahilig kang manguna sa kwentuhan. Ano? Yung parang bida-bida ka lagi, no? Baka hindi ka kausapin ng tao para pwede ba kitang ma-invite para may tagapakinig lang ako? Kasi alam mo, hindi siya makikinig, kundi ikaw ang makikinig sa kanya. So, alam mo, may mga taong gano'n. We have to be conscious to that, brethren. Kasi, every moment, we waste is a moment we could have used for the glory of God and for the good of others. Wise Christians redeem their time. Not by doing more, but by doing what truly matters for eternity. And I'm also speaking to myself here, brethren. I know that in spite of being busy with my family responsibilities and pastoral duties, alam ko sa sarili ko. Siguro sabi ni Mama, nakapaka-busy ni pastor. Totoo yun. Pero sa totoo lang, aminin ko sa inyo, marami akong sinasayang na oras. Marami na ako nasayang na oras. Maraming precious moment na sa tingin ko, sinasayang ko at walang kinalaman sa mga bagay pang walang hanggan. So, we all need to reconsider this important matter on how we use our spare time. Maybe you spend your time watching television, scrolling through social media, watching YouTube, playing basketball, exercising, going to the mall, or engaging in recreational activities. At walang masama roon, mga kapatid. Don't get me wrong. In fact, maganda rin na may mga ganyan, may time of relaxation, may time of recreation. But let us not forget this. The time we have is not ours. Remember that. The time we have is not ours. It is a gift from God. And therefore, He can take it from us anytime. He can take it from us anytime. Anytime He wants. Therefore, let us redeem the time. Make the most of every opportunity to do things that will nourish our soul and bless the soul of others. No? Yung sabi ni Paul, for the days are evil. Now, let's go to the last point. In using our money. Now again, bullet lang ito, no? Kasi pagka pinag-uusapan ng pera, pwede natin pag-usapan yan ng series of lesson eh. Sa paggamit ng pera. How are we going to use our money? What's the basic principle? What's the basic principle? Ha? Kala ko tuloy Sunday school eh. Nagtatanong ako sa inyo eh. What's the basic principle? The basic principle is this. Remember this. We have no money of our own. Tandaan natin yan. Wala tayong sariling pera. Wala tayong sariling pera. Basahin natin to. 1 Chronicles chapter 29 verses 10 to 16. Ito yung sabi ni David eh. Basahin lang natin sa ESV kasi para mas mabilis, no? Mas konti ang sinasabi pagka nasa English eh. Sabi rito, therefore, David blessed the Lord in the presence of all the assembly. And David said, blessed are you, O Lord, the God of Israel, our Father, forever and ever. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heavens and the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and
and you are exalted as the head above all. Both riches and honor come from you, and you rule over all. In your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. And now we thank you, our God, and praise your glorious name. But who am I? What is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all the things come from you, and of your own have we given you. For we are strangers before you and sojourners, as all our fathers were. Our days on the earth are like shadow, and there is no abiding. Verse 16, O Lord our God, all this abundance that we have provided for building you a house, for your holy name comes from your own hand, and is all your own. Nakita niyo yung mga salita rito ni Solomon? Lahat galing sa iyo. So yung unang prinsipyo, how can we use our money? Remember, you have no money of your own. Everything we have belongs to God. Therefore, whether your money is little, kukonti lang, o marami, use it wisely. Use it responsibly. Use it unselfishly. Kung kinakailangan mo mag-budget, gawin mo para ma-manage mo yung pera mo ng tama. Para hindi ka pa malubog sa mga bagay na hindi ka dapat malubog. Don't waste your resources on meaningless things. Alam mo, it is shameful to use what God has entrusted to you or what belongs to others carelessly and selfishly. Now, gamitin natin yung pera natin para ma-meet yung mga basic needs ng buhay natin. Ano ba yung mga basic needs natin? Pagkain, damit, at shelter. Now, nung unang panahon, di problema yung shelter. No? But above all, use it for God's glory. No? Kasi ang problema, minsan hindi na natin kailangan. No? Sana lahat ng mga in-order nyo sa Shopee at in-order nyo sa Lazada, kailangan nyo. No? Hindi naman masama di ba? Pero sana lang. Na tuwing mayroong kakatok Shopee, Lazada, Temu, sana kailangan nyo talaga. Na, mga kapatid, hindi ko sinasabing mali yun, pero sana kailangan natin. Hindi mo pera yan. Pera yan na binigay sa iyo ng Panginoon. Gamitin mo ng tama. Gamitin mo ng matalino. Gamitin mo ng hindi pang sarili lang. Gamitin mo para sa kalwalatian ng Panginoon. Now, we often think we can only please God through worship, through fellowship. Pero ang sabi ni Paul? Anong reminder ni Paul? We have to please Him in every area of our life, including how we handle our possessions. Darating ang araw, haharap tayo sa Diyos, ang dakilang hukom, at tayo ay sasagot sa Kanya kung papaano natin ginamit ang mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin. Isang araw, maririnig natin ang salita, "Well done, my good and faithful servant." Pero doon sa mga tao na iba, anong sasabihin ng Panginoon sa kanila? Lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. Kayong gumagawa ng katampalasanan. Sana hindi yun ang marinig. Kundi ang marinig natin, "Well done, my good and faithful servant." Titiyakin natin ngayong araw na ito na tayo nga talaga ay nakay Kristo. Tiyakin natin na tayo tinanggap na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang anak. Kung hindi ka pa Kristiyano, bakit hindi ka pa Kristiyano? Lumapit ka sa Kanya at maligtas ka. At kapag ka ikaw ay totoong naligtas, magsisimulang mag-isip ka, magsalita ka, mamuhay ka, lumakad ka ng may hangaring ibigay ang kaluguran sa Diyos sa lahat ng bagay. Sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa pakikipagkapwa-tao, sa mga kaibigan mo, sa paggamit mo ng mga spare time mo, maging sa paggamit mo ng pera mo. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming napagbulayan.
sa hapong ito. Sana po gano'n man ka-practical itong aming napag-usapan galing sa iyong mga salita ay maging meaningful ito sa amin. Sapagat ang hangarin namin ay mabigyan ka ng lugod sa lahat ng bagay. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.